Good morning! Good morning, Ikates! Welcome back here sa Sinanan Hall. Mga kapatid, tayo po ay lumagay na sa kaayusan. Tumayo po tayong lahat. Magsisimula po tayo ng ating gawain. Sa umagang ito, aalalahanin po natin ang ating Diyos na tapat, dakila at napakabuti sa ating buhay. Kung nabasa na po ninyo ang ating devotion for today, sabi nga po dito sa 1 Kings chapter 5 verse 5, si Solomon na nagsasalita po dito sa mga verses na ito. Sabi niya dito, yung ipinangako ng Diyos sa kanyang Ama ay tutuparin sa kanyang panahon. Ganyan ang Diyos na ating sinasamba. Tapat, mabuti, at hindi nagbabago ang kanyang mga salita. Purihin po natin ang ating Panginoon sa umaga nito. Come on, do not hold your applause to the Lord. Hallelujah, hallelujah. Pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Puri ang sambay, iyanan.
na rin para sa amin. Salamat po. Hindi nagbago, hindi nagbago ang pangako po sa bawat isa. Panginoon, patuloy po, tune our hearts as we worship you today. We're setting aside lahat po ng sarili namin layunin, Panginoon. Instead, we are searching sa purpose mo, Panginoon. Alisin niyo po, ano pong mga bagay, ang negatibo sa puso namin, sa isipan namin, Lord God. Na humakanta upang malaya ka namin papulihan, Panginoon. Lahat ng mga pangit na bagay, Panginoon, alisin mo in the name of Jesus. Apply the blood of Jesus to each one of us, Lord God. And we ask the power of the Holy Spirit to fall to each one of us, Lord God. Guide us as we have this congregation today. Kayo po ang manguna, kayo po ang makapulihan, Panginoon. Maraming salamat. And as we proceed sa lahat ng magagawin po namin ngayon, as we study the Word of God, hindi po siyang mag-open ng puso namin, ng isipan namin. At ako po nagagamitin po sa oras na ito. At hindi po sa likuran ng presensya. At ito po ang makita nila. Yung liwanag mo, ang makita nila sa oras na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po. Pinupuli ka namin. Sinasamba ninyo lahat. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ito, pwede rin tayo makaupo. First time ko po na tumayo po dito and to share the goodness of God. So, ako po si Brother Aldrin. So, nakaarap pa na po kami natin dito. Teacher po ako sa Emmanuel Christian School. And nagkikitaan po kami ni Sis RJ po. Dito sa Mano. Nagkahan po talaga kami ng church talaga. Matutulungan po kami to grow in faith. So ngayon po, so we had our devotion for today. So nandun po tayo sa 1 Kings chapter 5. So if you have your Bibles with you, pwede niyo po akong samahan na sa ating devotion for today. So itong passage niya, nilagyan ko siya ng title. Sabi dito, mga susi para sa matagumpay ng pagganap sa layunin ng Diyos. So isang layunin, yung purpose ni Lord. So po, may mga ilan po ako dito mga open-ended question. Pag sinabi po natin open-ended question, hindi na po natin kailangan ito. Basta kamay po sagutin natin. So yung itong open-ended question, yung sagot, sa sarili lang natin. Okay? So we can evaluate our own lives. So sabi sa unang tanong dito, sabi niya, gaano nga ba kahalaga na may wisdom or karunungan tayo sa paglilingkod sa Diyos? Kung ba ay napakahalaga, sobrang mahalaga, okay, sige, pwede po natin sagutin sa sarili natin yan. O, kaano nga ba kahalaga na may wisdom or karunungan tayo sa paglilingkod sa Diyos? That is our first question. Second, paano ang pagkakaisa ay maaaring maging susi para sa matagumpay na pagganap sa mga layunin ng Diyos? Paano nga ba? So, pag nagkaisa tayo, ano yung maging outcome? Possibly, most of us will answer, it will be successful, it will be excellent. Okay, because we have unity, we cooperate to one another. So, then, last question, gaano nga ba kahalaga sa Diyos ang ating commitment para sa Kanya? Maybe, may sasagot na, sobrang mahalaga. So, dito po iikot yung ilang mga key points na ibabahagi ko sa devotion natin ngayong umaga na ito. So, ano nga ba yung mga, before that, let us read 1 Kings chapter 5 verses 1 to 12. Basahin ko siya sa Tagalog. No? Sabi ko dito, ang paghahanda sa pagpapatayo ng templo. Matagal nang magkaibigan si Haring Hiram ng Tyre at si Haring David. Kaya niya mabalitaan ni Hiram na pinalitan ni Solomon ang ama niyang si David bilang hari. Nagpadala siya ng mga opisyal kay Solomon. 2. Pagkatapos, nagpadala si Solomon ng mensahe kay Hiram. 3. Nalalaman mong hindi makapagpatayo ang aking amang si David ng templo para sa Panginoon na kanyang Diyos dahil palagi siyang nakikipaglaban sa mga kalabang bansa sa palibot. Hindi siya makapagpatayo nito hanggang hindi pa pinapatalo sa kanya ng Panginoon ang lahat ng kanyang kalaban.
4, pero ngayon ay binigyan ako ng Panginoon na aking Diyos ng kapayapaan sa paligid. Wala na akong mga kalaban at wala na rin panganib. 5, kaya naisip ko na magpatayo na ng templo para sa karangalan ng Panginoon na aking Diyos, ayon sa sinabi ng Panginoon sa aking amang si David. Ito ang kanyang sinabi, ang iyong anak na ipapalit ko sa iyo bilang hari ang siyang magpapatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan. 6, kaya iutos mo sa iyong mga tauhan na pumutol ng mga puno ng cedro sa Lebanon para sa akin. Patutulungin ko sa kanila ang mga tauhan ko at uupuan ko ang mga tauhan mo ayon sa gusto mo. Alam mo rin na wala talaga kaming tao na maghusay pumutol ng mga puno tulad ng mga tauhan mo, Sidoneo. 7, tuwang-tuwa si Hiram nang matanggap niya ang mensahe ni Solomon. Sinabi niya, purihin natin ang Panginoon sa araw na ito dahil binigyan niya si David ng matalinong anak para pamahalaan ang aking makapangyarihang bansang ito. 8, kaya nagpadala si Hiram ng mensahe kay Solomon na nagsasabi, matanggap ko ang pinadala mong mensahe at ibibigay ko sa iyo ang mga kailangan mong kahoy na cedro at cypress. 9, nakakutin ito ng mga tauhan ko mula sa Lebanon hanggang sa dagat at gagawin nila itong parang balsa at palulutangin papunta sa lugar na pipiliin mo. At doon ito kakalagin ng mga tauhan ko at kayo na ang bahalang kumuha nito. Bilang kabayaran, bibigyan mo ako ng pagkain para sa mga tauhan ko sa palasyo. 10, pinagdalihan nga ni Hiram sa Solomon ng lahat ng kahoy na cedro at cypress na kailangan niya. At pinadalhan naman ni Solomon si Hiram ng 70,000 sakong trigo at 110,000 galong langis na pulibo bawat taon. 12, ganito ko na po sa 12, binibigyan ng Panginoon si Solomon ng karunungan ayon sa kanyang pinangako. Maganda ang relasyon ni Solomon at Hiram at gumawa sila ng kasunduan na hindi sila maglalaban. So ganito lang po ang mag-focus ko sa devotion natin. These are the key points. Number 1, hanapin ang karunungan sa pamumuno. Okay? Number 2, pahalagaan ng pagkakaisa at kooperasyon. Then number 3, magsagawa ng commitment sa gawain ng Diyos. Okay po? Ito tayo sa first key point ko natin. Hanapin ang karunungan sa pamumuno ng Diyos. Sabi po dito sa verse 12 in chapter 5 ng 1 Kings, binigyan ng Panginoon si Solomon ng karunungan ayon sa kanyang pinangako. Maganda ang relasyon ni Solomon at Hiram at gumawa sila ng kasunduan na hindi sila maglalaban. Naalala ko nung nagtuturo ko akong Sunday school sa mga bata. Pag-amin kong binabanggit si Solomon nung tumapatak sa kanila. Ang pinakamatalinong hari na buhay sa balat ng lupa. Hindi lang po sa Bible, naging sa history. No? Siya po ang kinarang the most wisest king na buhay dito po sa lupa. No? Naalala ko po sa chapter 3 ng verse 10 to 12 ng 1 Kings. Tinanong siya ni Lord, anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Gusto mo, bigyan kita ng kayamanan, gusto mo ba, bigyan kita ng mahabang buhay, pero ano po yung hiniling ni Solomon? Siya ay bigyan ng karunungan. Kita po natin ang nature ko ni Solomon na sinet-set niya yung sarili niyang layunin, pagkos inalala niya, layunin ng Diyos ang pinakamahalaga. No? Hindi para kilalanin siya bilang matalinong tao, kundi para ipakilala ang kalwalatian ng Diyos. Ito. Kung bibili po tayo ng devices at saka appliances, may kasama po yung tinatawag na manual. Tama po ba? May manual po nakasama. Nakasulat doon yung para kahit paano gamitin yung isang device or gadget or appliances. At saka yung hindi mo dapat gawin. Okay po? Ganun din po tayo. Since God, binayaran niya tayo dun sa kaparusahan dun sa impyerno, sa pamamagitan ng kanyang dugo, no? Meron po din tayong manual. Yan po yung hawak-hawak ninyo na Bible. Ngayon kasi babusin niyo yung mga kabataan na sa cellphone yung Bible. Our manual is our Bible. And it teaches us on how to live according to the will of God. Tinuturuan po tayo nito kung paano mamuhay ayon sa kanila. Sabi nga po dito, tulad ni Solomon, dapat tayong humingi ng karunungan ng Diyos sa ating mga tungkulin, sa pamumuno, maging sa ating mga pamilya, lugar ng trabaho at komunidad. Okay? So, once we pursue life according to our own purpose, sometimes nawawala po tayo ng direksyon. Ma-experience that. No? Ito mga nakarang buwan, talagang
pindown po talaga ako sa faith. At sobrang hirap po. May problema, sobrang dami. Minsan kung ano-ano solusyon ang ginagawa ko, mali na siya, to the point, you pay for the consequences. Napakahirap ang naranasan ko talaga yung lumagpa ang lahat sa akin. Pero nung naranasan ko na ibalik ulit ako ng Lord despite of my mistakes, ibalik ko ako sa Diyos, kahit merong pagsubok na nararanasan, nararamdaman ko yung kapayapaan. And then, right after, yung provision ng Lord, talagang dumarating siya, very unusual, talagang sobrang galing ng Diyos, hindi ko maninihingi. Minsan, nagugulat na lang ako meron mga dumarating ng mga pagpapaligalan sa Diyos. Pero nagpapasalamat ako kasi kahit ang dami kong pagkukulat sa Panginoon, nandun pa rin siya. And then after that, I seek the wisdom of the Lord. Start na naman ako ng devotion ulit, basahin ang salita ng Diyos. For me to be redirected to His presence in that way, for me to grow sa faith, sa Panginoon. Kung panalangin ko po nung nakarang araw, talagang lumako sa pananampalataya. So, sa punto sa mga challenge ni Lord sa akin, yung kung maranasan ko po so, very privileged na natin. Ayos po balik yung nakaralan tayo sa Panginoon. Thank God, ginagamit itong mga klaseng paraan para gawin tayo sa Panginoon. Ako pa, naalala ko yung gusto ko po noon, kapag binibigyan ko ng mga klaseng mga pagkakataon. Huwag po tayo matakot. Simple pananalangin, pag-ascend ko tayo sa devotion. At is pursue it kasi God is testing us and the Lord sees something from you. Kasi alam niya na kaya mo yun, magagawa mo yun. That way, be able to be a blessing to other people. Ang hirap po kasi yung blessing na sa atin. Dapat po share ko natin. Tama po ba ako? So napakahalaga na nagiging dahil tayo ng Panginoon ng Diyos sa ating pagkakataon. I remember, I was leading ang malilit na bata din sa amin sa bahay namin. Nakatira po kasi ako sa pamamagan. Tigapag-pagay po ako. Tapos may nakatira po ako sa isang maliit na bahay. Tapos may kapit-bahay kami. May bata doon. Tapos nilapitan naman namin. Di ba ano ka? Hindi kayo mag-pray. Sabi sa akin, may sabi. Hindi kayo mag-pray. Hindi mo sama yung anak ko. Tapos Bible kayo doon. Sabi ko. Sinagawa ko. Search ko ng mga Bible stories. Sumunta ako sa bahay nila. So, kapatid. Ngayon po natutuwa ko ngayon sila mga leaders sila nakapapasok sa college. Yung mga trabaho na. Pero dati mga takbo-takbo lang yun doon sa amin. Nagdudunis pa. Nakikita po natin yung mga plano ng Diyos. Once we have received the wisdom from God, no? Yung mga simpleng bata, kasi naniniwala ng kahit bata sila, I believe na mararanasan nila yung ganap na buhay kasi sila sa pamamagitan ng karunungan ng Diyos. Second point, pahalagaan ng pagkakaisa at kooperasyon. Dito po sa verses 10 to 11, pinadalhan nga ni Hiram sa Solomon ng lahat ng tao sa sentro at sitwes na kailangan niya. 11 at pinadalhan naman ni Solomon si Hiram na siyang nakong libong sakong trigo at isang daan at 10,000 $1,000 bawat taon. So nakita po natin dito, nag-cooperate yung dalawa. Okay? They set aside their differences. Ako, tinabi muna nila yung pagkakaiba nila. And then they choose to unite, to cooperate with one another, magtulungan, magkaisa. Para sa anong layunin? Ito sa stories, para itayo yung templo ng Diyos. Sa atin ngayon, ano po ang layunin ng Panginoon sa atin? Dito po sa sinalihan. But despite of our differences, may iba po tayo ng galit, may iba po tayo ng ideolohiya, may iba po tayo ng kultura. Pero kung tayo yung magkakaisa, for sure, magagawa natin yung pinangako ng Diyos dito sa lugar. Ang iglesia para po siyang katawan ng tao, ang sistema ng katawan ng tao. Si Jesus yung ulo, tapos tayo yung katawan. Ako, kahit iba-iba organs yan, iba-iba yung function nila, yung pagkilos nila para maging buhay yung katawan ng isang tao. Once they united to cooperate with one another, yung sistema ng katawan ng tao, magiging normal. Hindi ko siya magkakasakit. But once, na isa sa mga organs natin, hindi kumilos, nag-malfunction, anong mararanasan ng tao? Magkakasakit siya. Opo? Hindi, may mag-sintomas muna, nalagin natin, ito po sinisip ko. Opo? Tapos, hindi lang naman yung part na yun yung masakit eh. Yung buong katawan masakit. Opo? Sometimes, gano'n, naranasan natin. Lalo kayo sa ipin, ito lang po yung ipin masakit, parang buong katawan natin. Tayo ito mo, naranasan po yung sometimes. So, gano'n din po sa church. Pag mag-isa,
na nawawala sa vision, ikakasakit ng church. O dapat nagkakaisa po tayo. Let us set aside our own layunin. Alisin po natin yun at ipag-focus natin yung sarili natin doon sa layunin ng Diyos. Yung vision yung binigay sa atin. Let us track on that. Makaaral po natin yun. Minsan, kala natin nagagawa natin yun para sa Panginoon. Pero minsan di natin napapasin, sarili interest na pala natin yung ating inaalala. Alisin po natin yun and let us pursue yung po talagang interest ng Panginoon. Ano po ba yun? Yung ipalaganap yung pag-ibig niya sa bawat isa. Lalo-lalo na po doon sa mga kapatid po natin na sa labas. Kailangan po nila yung Panginoon. Pagkaisa po tayo, makakalat po tayo. Minsan ganun po talaga nararanasan yung mga pagkuhan, ganyan. So, kailangan po natin yung i-set aside. Kailangan first with the love of the Christians. And that way, the Lord will bless this church. Your life will be blessed. Your life will be a blessing to others. Yan ang maganda kung pati pamilya nyo. Pagpapalain po ng Panginoon. Once we have pursued kung layunin ng Panginoon. Amen po ba? Then lastly, dito po sa third point, basahin ko bago po magpatuloy sa third point. Sabi dito, yakapin ang pakikipagtulungan sa iba na kinikilala na ang pagkakaisa ay maaaring humantong sa matagumpay ng pagkamit ng layunin ng Diyos. Ang layunin ng Diyos, ayun talaga na Panginoong pag-ibig sa bawat isa. Pakilala po natin si Jesus sa bawat isa. Pakilala niya po sa mga magsagawa ng commitment sa gawain ng Diyos. O sabi po dito sa chapter 5, verse 5 ng 1 Kings, kaya naisip ko na magpatayo na ng templo para sa karangalan ng Panginoon ng aking Diyos ayon sa sinabi ng Panginoon sa aking amang si David. Ito ang kanyang sinabi, ang iyong anak na ipapalit ko sa iyo bilang hari ang siyang magpapatayo ng templo para sa karangalan ng aking Panginoon. Para sa karangalan ng aking pangalan. Kaya ano po yung commitment ni Solomon dito? Ang itayo yung templo. So we are the leaders of this church. Tayo po na narito. So hindi po tayo yung dito yung parang nagiging dahilan pa para magkaroon ng image ng church. Let us be an agent showcasing the goodness of God by yung nga po, yung testimony ko na. Let's testify yung pong nature ni Christ. No? Sabi nga po nung isang preaching na naalala ko, tinuloy ko ng Pastor Welmer niya, sabi ko, for us to gain, we need to die. Ano na, hindi ko lang intindihan. So, kailangan pa wala mamatay sa sarili ko para meron akong i-gain. So, ibig sabihin pala nun, I need to die on my flesh. Kasal ko yung mga sariling layunin ko, yung kasalanan, yung mga pangit na bagay, I need to die on that. And then, for me to gain eternal life, kailangan ko talaga ma-reach out talaga with faith, with intimacy, no, with kilalanin ko yung authority ng Diyos para maranasan ko talaga yung kanyang pangako sa buhay. 14 years old, I was already nakakilala sa Diyos. So, ang naging influence ko rin, naalala ko music. So, hindi ko kasi ako naman sa music. Then-invite ko sa isang youth service. Tapos, hindi ko talaga nakilala si Jesus. So, unti-unti nalapit kay Lord ng panahon na yun. Kasi dati ko yung mga sakit ang ulo doon sa barrio namin eh. Mga ano kami, mga siga-siga kami nun eh. Pag nakikita kami ng mga matatanda nun eh, yan naman yung mga batang magugulo lang. Ano kaya gagawin mo? Tapos paggabi, natin yung maingay, magulo kami, sakit kami ng ulo. Tapos yung tatay ko nun, ano siya, chief ng barangay, pero kami dinadala sa barangay. So nakakita. After nung nakakalala ko sa Lord, yung pong buhay na parang walang pangarap, ngayon po, nakapag-aral po ako ng college, pagtapos, ngayon, nagtuturo ko sa inyo, Christian school. Wala po kami pera. Kasi, magkasakit kami tatlong magkakapatid, nabenta lahat. Then after that, umuwi kami sa probinsya kasi mas madali ang umuwi sa probinsya. Pero yung pangako ng Diyos, laging nandun yun. Once you seek the Lord, seek His wisdom mo po, tapos talagang yung mga promises, yung mga promises natin sa Lord, we are committed about that, ginampalan natin ng buong tapat. Sigurado si Lord pagkakalaman ko. Full scholar po ko noon. Wala pong binabayaran na tuition. Pasok lang po, binibigyan lang po ako ng 50 pesos, 100 pesos. Nanay ko, bawal ko.
Sobrang buti po talaga ng Diyos. Once na talagang ginampanan natin yung commitment natin kay Lord, kasi si Lord tapat siya. At sinabi niya, mangyayari yun. Pero sometimes sa akin yung problema kasi minsan, we are sharing our vows to Him, yung mga pangako natin sa Kanya, pero pag tumating yung pagsubok, yayanig tayo. Kasi kung pinahihintulutan ng Diyos yun kasi sometimes the Lord wants to promote us. Gusto niya tayo i-promote. Ako pinromote ako ni Lord. Sige nga, kung gusto mo talaga makapag-aral, pumunta ka doon. Kung pagpunta ko doon sa university, wala na slack. So hindi ko ako nakapag-enroll. Ginawa ko na lang, bumalik po ako sa clinic. Sabi ko, ibang course na lang papasok ko pang developmental communication na lang ako. Tapos, ilang araw, kung bumalik na ako sa bahay, ilang araw na, so ako submit, umawag yung nag-offer sa akin ng scholar. Tapos after bumalik ka doon sa opisina ng school, ng university, tapos mag-enroll ka ulit kasi may slot ulit ng education kasi yung next slot na yun, nag-out daw. Tapos bumalik ako. Nung bumalik ako, yun, talagang tinulungan ako yung mga head officers ng mga opisina nila, sila pa yung sumama sa akin, photocopy ng mga requirements ko, lahat. Sila nag-lahat, then enroll ko ako. Tapos, yung unang breakthrough ko pa talaga, hindi ko talaga nakilala si Lord. Kasi before, because of mga naranasan namin, pagsubok sa pamilya, yung pamilya, tapos nagkakasakit. Minsan, sabi ko, totoo pa talaga ang Diyos. And after that, nung naranasan ko yung breakthrough nila, sabi ko, Lord, ito na po yung parang para ko talaga magsubo kasi naman, nakita ko naman yung kata. Ngayon, nanagap ka na tuloy, nanagap ka na. May pagsubok, pero nanatiling matatag para sa Panginoon kasi we have our commitment to Him. And after this, not because of the blessing, because this is the joy that I can have, yung tunay na ligaya, yung pagsisilbi sa Diyos, yun po talaga yung pinaka-Lord ko dito. Yung joy ng pagsilbi sa Panginoon. Okay na po ako, pero no, once God sees na pagkakatiwalaan po tayo sa maliit na bagay, for sure the Lord will pour out greater blessings for us. Kasi napagkakatiwalaan. Ito po. Kailangan niyo yung mga pagsisikap at mapagkukunan sa mga proyekto na nagpaparangal sa Diyos na nauunawaan na ang ganitong pangako ay mga kilos ng pagsama. I challenge everyone that we must walk in the act of worship. When ourselves support the Lord, at lagi natin iniisip ito para sa glory. Bakit ba tayo binibless ni Lord? Kasi yung blessing niya, hindi namin yan para biglang pasayahin lang tayo, para magsagutin yung panalangin natin. One of the main purpose according to what I have learned before to my mentors, the Lord blesses us kasi gagamitin niya yung para pagpalain tayo at pagpalain naman tayo. And once marami na tayong napapagpala, nagpagkulang ko man ako na ito dagdagan ko pa para marami pa siyang mag-bless. And that way, the Lord will bless you kasi nakikita niya nagagamit ka niya sa layunin niya. Ulitin ko po, pagpapala ng Diyos, hindi namin yan para pasayahin tayo o para sagutin mga panalangin natin. Gagamitin niya yung mga blessing na binibigay ng Diyos sa atin para mag-bless natin ng tao. So, in that way, the Lord will pull out more blessings to us. Kasi gusto pa niyang magpala ng ibang mga tao sa pamamagitan natin. Isa po sa akin. Diba po napakasarap po doon, ginagamit po tayo galuin ng pagpapala ng Diyos. Okay. So dito po ako magtatapos. Sabi ko dito, ang templo ay magiging tahanan para sa pangalan ng Diyos, isang sentral na lugar ng pagsamba para sa Israel. Ang dedikasyon ni Solomon sa pagtatayo ng templo ay sumasalamin sa kanyang pangako ng parangalan ng Diyos. Okay? Ang Diyos ay nangako sa atin. Nawa ang aking mga vows para sa kanyang gampanan po natin. Yes, there will be challenges, there will be testing and trials, but once you have overcome it, surely the Lord will pour out the mga great things na yun. Maging diligent lang po tayo, maging patient lang po tayo. Hintayin po natin, surely, yung oras na yun, darating na yun para sa atin.
Ang matagumpay na negosasyon at kooperasyon sa pagitan ni Solomon at Hiram ay nagpapakita ng pagbibigay at pagpapala ng Diyos sa pagsusumikap na ikalawang templo. Okay? This is the church na binigay sa atin ng Panginoon. Okay? Alagaan natin ang bawat isa at share kahit kung simpleng kamusta kayo o ikalampasis. Kung nakita po natin yung kapatid, isa na lang natin nakikita dito every Sunday tungkol sa cell group, sa US. Isinakin po natin sa gitna ng oras. And that way, napakalaking bagay ko kasi nararanasan na talaga yung pagtingin ng Diyos. Kasi it was very challenging. Sabi ko nga, pag napagkakatiwala tayo sa maliit na bagay, surely the Lord will bless us for greatness. Amen po ba? Yun naman po ang ating passage for today. Thank you to God. Okay po. Good morning po ulit sa inyong lahat. Baka naman nanibago pa po kayo at ako ang nandito. Ano? Kumusta po kayong lahat sa umagang ito? Mabuting-mabuti sa awa po ng ating Panginoon. Anak, yun ulit yung ilabas mo na mga verse. Pakisuyot. I will try my very best na i-share ko po sa inyo ngayon. May sila, pero ito po yung magiging application ng Word of God na narinig po natin sa umagang ito. Doon po sa point number 1, kanina ni Sir Alvin, di ba ang sabi po doon, hanapin ang karunungan sa pamumuno. Paano po ba natin ito i-apply sa ating mga buhay? Alam niyo po, talagang kailangan natin ng wisdom sa kahit anuman ang gagawin natin. Small or big decisions, di ba kailangan po natin yan? At kapag meron po tayong wisdom na hiningi po natin sa ating Panginoon, yung lahat po ng kanyang mga sinabi o isinaysay kanina ay atin pong magagawa sa ating buhay. Bigyan ko po kayo ng ilang mga halimbawa. Kapag may wisdom po tayo, kagaya po nung sinabi doon sa verse kanina, anak, verse 12, yung susunod dyan. Mabasahin natin ulit. Yung susunod dito, sa slide na yan. Sa verse 12. Ayan, di ba ang sabi po doon sa huli, maganda ang relasyon ni Solomon at Hiram at gumawa sila ng kasunduan na hindi sila maglalaban. So, paano po natin i-apply ang wisdom? When we have wisdom, magagawa po natin ito, panatilihin po natin yung magandang relasyon po natin sa lahat. Sa lahat ng tao, mayaman man o mahirap. Iwasan po natin yung mga anumang uri ng away. Di po ba it is also a wise decision or a wise application sa ating buhay if we know how to choose our battles in life? Di po ba hindi lahat ng bagay o ng mga pangit o mga negatibo na bagay sa buhay ay kailangan pa natin paglaanan ng energy natin kasi mauubos lang yan doon sa mga bagay na hindi naman napakahalaga. Di po ba, stepping away from any kind of fight is also wise thing. Amen? So, dapat maging wise po tayo. Yung pong hindi tayo pumapatol, hindi tayo lumalaban sa mga nagpo-provoke sa atin. Hindi po ito isang cowardly or kaduwagan. Sometimes it is also courage, di po ba? Yung piliin mo yung mas tamang desisyon sa iyong buhay. Halimbawa, sa atin po dito, kung mag-join po tayo sa kahit anong mga group, halimbawa sa mga kabataan, mahilig kasi mag-join ng mga kabataan sa mga kahit anong group, or sa atin naman sa mga adult, dapat piliin po natin na yung makakasama po natin sa mga grupo na ito, yung mga wise or yung mga wise na tao. Yung taong may wisdom. Huwag po natin pipiliin or huwag po natin ipagpapalit sa mga taong wais, yung mga wa-isip.
Diba? From wais to waisip. Diba? Yung parang foolish. Hindi po tayo dapat na makiisa o makigaya sa mga foolish, pero pwede po natin ibahagi sa kanila yung wisdom na galing sa Panginoon para sa ganon, sila from foolish, from waisip, maging wais din sila. Katulad po natin. So isipin natin, i-apply natin, kanino nga ba tayo sa mga batang ito? Kanino ba kayo nagsasasama? Yes, tinatanong ko kayo mga bata. Kanino kayo nagsasasama sa araw-araw ng inyong buhay? Lalo na ngayon, bakasyon. So medyo free kayo sa school, no? At sa atin din naman, sa ating mga adult, kanino po ba tayo nagsasasama sa ating mga boys? So, we also have to maintain good standing with everyone. Nabasa kasi natin dito, maganda yung relasyon ni Solomon at ni Hiram. So, yung maintaining good standing with everyone, it also requires honesty. Yung maging honest ka, halimbawa sa mag-asawa, para ma-maintain yung magandang relasyon mo, you have to be honest to your partner or to your husband or to your wife. Dito nabasa din natin, meron silang kasunduan. Nagkasundo po sina Solomon at Hiram. So halimbawa po tayo, no? Ito, kausapin ko lang yung mga singles dito. Halimbawa, may mga singles natin dito. Hindi ako titingin. Pero diba, kapag kasi single ka, dapat ilatag mo dun sa, syempre, nasa waiting season yung mga singles po natin, diba? And when you are on your waiting season, dapat ilatag mo din doon sa prospect mo, na partner mo. Pwede mo din ilatag kung ano yung mga non-negotiables mo. Kasi kasunduan dapat alam nitong tao na ito kung ano yung mga bagay na hindi mo ikokompromiso. Just because gusto mo. Kasi dapat meron kang non-negotiable sa iyong buhay. So, do not be hesitant na maging honest, na i-present sa kanila ano yung expectations mo, ano yung principles mo, ano yung boundaries mo. At sa kahit sino pa sa atin, we have to be honest kapag tayo ay nakikipagkasundo. We maintain good relationship at magagawa po natin yon. Sabi po doon sa verse 7 kanina, anak, pakibalik mo nga. Sabi doon sa verse 7, ibinalik po kasi yung favor na ibinigay kay Solomon. Sa verse 7, sabi po dito, tuwang-tuwa si Hiram nang matanggap niya ang mensahe ni Solomon. Verse 6 pala na. Verse 6, yun. Kaya iutos mo sa iyong mga tauhan na pumutol ng mga puno ng cedro sa Lebanon para sa akin. Patutulungin ko sa kanila ang mga tauhan ko at uupahan ko ang mga tauhan mo ayon sa gusto mo. Si Solomon po ang nagsasabi nito. And he is willing na ibalik yung favor na kanyang hinihingi kay Haring Hiram. So, nakita ko po dito that kasi doon sa verse 7, nagpuri po si Haring Hiram sa ating Panginoon. So, let our actions, sabi kanina ni Brother Alvin, let our lives be act of worship. So, let our actions also be a catalyst para yung ibang mga tao ay magpuri sa ating Panginoon. Kasi diba, kanina sabi ni Brother Alvin, yung manual ng buhay natin ay yung Bible. Totoo po yun, diba? At alam natin na sa mga unbelievers, tayo yung Bible na kanilang tinitingnan, binabasa, at sinusundan. Pangalawa po, doon sa pangalawang point ni Brother Alvin, na nakipakita mo ulit sa point number 2 niya, nakita ko din po dito yung pagpapahalaga sa word of honor. Yung pagpapahalaga sa isang salita. Sa panahon kasi ngayon, kung minsan nahirap po yung mga ako, no? Kasi hirap to pa rin, o kaya naman, nahirap din naman tumanggap ng pangako galing sa iba. Kasi nga, yung pangako na yun ay kung minsan napapako. But because your words are not only heard, it is also seen. What do I mean? Our words are also seen in our actions. Sometimes nga, hindi na tayo magsalita,
pero with our actions, nakikita na po yun ng mga tao. But when we honor our word, kapag pinahalagahan po natin yung ating salita, tapat tayo sa ating sinasabi, nagkakaroon ng pagkakasundo katulad ng nangyari kay Haring Hiram at kay Solomon. Saan-saan po bang mga aspect ng buhay tayo may mga binibitawang salita ng pangako? Taas yung mga couples dyan. Diba we have our marriage vows? O, diba? Meron po tayong mga marriage vows. So we have to keep that marriage vows. Sabi nga diba, till death do you part. Pero huwag naman ang ganyan. Diba, Lord? Diba? Pero totoo, talagang we have to keep our word up to the very last word. Kagaya po ng nangyari kay Hiram at kay Solomon. Also, dun sa mga nagtatrabaho, kasi kanina, may pinakita si Brother Alvin dito. Ano yung susunod na slide? Yung isa pa. Saglit lang. We have to honor our word in our marriage vows. And example, dun sa mga nagtatrabaho, di po ba merong mga contracts sa mga nag-work? May pinipirmahan po tayo bago tayo finally or talagang ma-hire ng isang kumpanya. So we have to honor that. Pag nakalagay dun sa job contract na halimbawa hindi ka magre-reklamo tapos pagdating sa production puro ka naman complain, di ba? So you have to honor what you have said. Okay, last one na po, dun sa pinanggit na commitment, dito po ako talagang nakarelate at dito ako talagang nakaisip or na-recall ko yung mga bagay-bagay kung saan ako nagko-commit. Ang commitment, sabi nga po, it is a firm decision para gumawa ng isang bagay kahit masakit or kahit mahirap. Pero nakalagay po doon kanina sa slides na kasama yung mga resources, yung susunod na. At sabi po doon, pagsisikap, ito yung effort natin. At mapagkukunan, ito naman po yung ating mga resources. So when you commit your strength, your time, your life to God, actually hindi lang yung ating physical ang ating itinocommit. Kasama po yung ating mga resources. And so I remember, nung magsisimula pa lang po yung ating Wisdom Church Sinalhan, may isang taong nagtanong sa akin, pakita mo anak, bahala po kayo, tingnan niyo po kung sino yung nagtanong. Tinanong niya po ako kung yung commitment ko ba. Sabi niya ako may bibigay ko daw po sa Sinalhan yung commitment ko. That's why itong word na ito, nung nakita ko sa devotion, Brother Andy, ito agad yung naalala ko ay commitment. Commitment kahit mahirap, kahit masakit. Kasama yung resources. Pinag-pray ko kasi talaga po yun na pati yung resources may paggamit sa ating Panginoon. That's why, until now, kahit nahihirapan, kahit na, o minsan nasasaktan, pero mas madalas naman yung masasaya, di ba? Andito pa rin yung commitment. And lastly, yung commitment minsan nagpa-falter. So what is a better word para tulungan yung commitment ngayon? We have to be consistent in our commitment. So consistency in our commitment. Amen? So tumayo po tayong lahat. Let us also pray yung ating po mga gagamitin ng Panginoon sa umagot nito. Yun pong, anak, pakita mo, yun pong na-devotion natin kanina, si Brother Aldrin po, as he introduced himself. Ang ating pong call to order or host po natin for today ay si Sister Kim. Ang scripture reading po natin ay si Brother Luis. Andiyan po ba siya? Ang ating pong, sige po, papakita na lang po. Okay. Ang ating pong Word of God ay si Brother Pablo. Prayer box po natin ay si Kuya June. Sa ating pong tithes and offering ay si Sister Jessica. Nandito po siya. Ang ating pong declaration and benediction, Kuya Pablo ulit. And then for the kids ministry, Sisters Snooki and Nicole. And intercessors po natin, Sisters Marisa and Edna.
Okay. Sige po, let us all pray. Hallelujah. Purihin ka aming Diyos. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito na iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Tunay na dakila at tapat ka sa iyong mga salita. At ikaw, Panginoon, ang pinagmumula ng lahat ng karunungan na amin pong gagamitin upang kami patuloy na makalakad ng matubig, patuloy na makalakad na mula ang aming mga mata, may lakas, at yung pong aming commitment na aming pong ikinumit sa iyo ay magpapatuloy at magiging consistent. Salamat, Panginoon, sa umagang ito sa iyong mga ginamit, sa mga tao, sa mga resources, maging sa aming pong templo na ito, Panginoon, na iyong ibinawad sa amin. Salamat sa iyong patuloy na pag-iingat. At sa mga kapatid ko, Panginoon, na naglaan ng kanilang commitment ng oras, ng panahon, lakas, talino, yung kanilang mga resources. Salamat po. Salamat sa kanilang buhay. Dalangin po, O Diyos, ang pagsama po ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa sa amin upang sa ganang makalakad kami na may karunungan at hindi kami malilito, hindi kami maloloko ng anumang kasinungalingan ng kaaway, sapagkat nakita na namin ang katotohanan. Walang iba kung hindi ang aming Panginoong Jesus na siyang nagbibigay buhay, ang tubig, ang aming Panginoon, ang aming hari, ang aming kaibigan. Salamat po, aming Ama. Ang aming pong service sa umagang ito ay isa ng matagumpay, sapagkat ang service na ito ay inialay po namin sa iyong dakilang pangalan. Purihin ka, aming Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus, kasama ng banal na Espiritu Santo. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Amen. Good morning po muli sa bawat isa. Good morning po. Pati naman po natin ang ating mga katabi ng isang magandang umaga. Dahil tayo po nandito sa tahanan ng ating Panginoong Diyos. Napakaganda na tayo po ay muli nagsama-sama, tayo po ay magpupuri, magpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. So galing na po natin yung ating pumitian, atin pong batiin ang bawat isa sa atin kahit hindi po natin kakilala, kahit ngayon pa lamang po natin nakita, basta nandito po tayo sa church o kahit nasa labas po tayo, nandun po yung way natin na pagbati sa kanila. Bravo, amen po. At pwede lamang pong paalala bago po magsimula ang ating gawain sa ating pong Panginoong Diyos. Lumagay na po ang bawat isa sa kaayusan. Iwasan na po natin makipagkwentuhan sa atin pong mga katabi. Mag-focus po tayo habang hinihintay po natin bago po tayo magpuri sa ating Panginoong Diyos, bago po tayo makinig ng kanyang salita, ihanda po natin ang ating pong mga sarili. Amen po? Nandoon po, nandun tayo sa kaayusan, hindi na po tayo nakikipagkwentuhan pa sa ating pong mga katabi. Hihintayin po natin na matanggap po talaga natin ang salita ng ating pong Panginoong Diyos. At nandun din po, kung mayroon po tayo mga dalang mga gadgets, ilagay na po natin ito sa silent mode para hindi po tayo makaabala kapag nagsisimula na po tayo sa gawain po ng ating pong Panginoong Diyos. Kung mayroon pa din po na nais na gumamit ng ating pong comfort room, sa inyo pong kaliwang side ay mayroon po para mamaya po hindi na po tayo magpatayo-tayo. Iwasan po natin magpatayo tayo habang may nagsasalita po dito sa unahan, habang nakikinig po tayo ng salita ng Diyos, habang nagpupuri po tayo sa ating po Panginoong Diyos. Ayan, nandun po na tayo, ang bawat isa sa atin, nandoon na excited. Nandun yung excitement natin dahil muli, makakapagpuri tayo sa Diyos, doon araw-araw po talaga sa ating pong mga buhay, nandoon na pinupuri natin ang ating pong Panginoong Diyos. Excited din po tayo na makapakinig ng salita po ng ating pong Panginoong Diyos at maisabuhay po natin ito. Amen po? Nandun po, na tayo, handarin po natin ang ating mga sarili, lumagay na po ang bawat isa sa kaayusan, at nandoon na
sa salita po ng ating Panginoong Diyos. Muli po, isa pong magandang umaga